Tuwang-tuwa nga sila nung 2 heartbeat ang unang narinig sa ultrasound. Bakit nakita ko rin? Napagkabala ko pa nga nung simula na si Angel yun eh. Good boy ka ba? Ano na bang nagawa niyo, Henry? Kambal na kaluluwa. Para sa mga mahilig sa mga kwentong aswang, subaybayan ang aming bagong channel, Sitio Pangil. Pasukin ang nakakakilabot na mundo ng mga aswang. Like and subscribe. Sitio Pangil. Congratulations sa inyong napakagandang channel, Sir Jupiter. Napakahusay ng inyong mga production kaya nainganyo akong ipadala ang kwento ko. Kakaiba itong naging karanasan ko. Maraming salamat kung mapipili ninyo ito na isadula. Tawagin niyo na lang akong Henry. Isa akong accountant sa isang malaking kumpanya. Noong binata pa ako, nakatira ako sa isang kondo sa Makati. Isang araw may nakasabay ako sa elevator na isang magandang babae. Pareho kaming paakyat. Agad akong humanga sa kanyang ganda. Mukha rin siyang mabait. Nang ngitian ko, ay ngumiti rin siya sa akin. Hi. Same floor pala tayo lalabas. Dito ka rin nakatira? By the way, I'm Henry, Unit 802. Hi, I'm Angel. Kakalipat ko lang sa 804. Kapitbahay pala tayo, Angel. Ang dami mong dala, tulungan na kita. Thank you. Thank you sa help, ah. Anytime. If you need anything, nandyan lang ako. Magmula noon, Sir Jupiter, lagi na akong gumagawa ng paraan para magkita kami ni Angel. Dinadalhan ko siya ng pagkain sa unit niya hanggang sa makuha ko ang number ng phone niya. Lagi ko na rin siyang tinetext. Nalaman kong computer programmer siya. Habang mas nakikilala ko si Angel, lalong nahulog ang loob ko sa kanya. Tama ang una kong impression. Hindi lang siya soft-spoken, kundi napakabait din. At napakasimple niya sa lahat ng bagay. Walang ere o kaartehan. Napakaganda kahit hindi gumagamit ng makeup. Kahit lipstick man lang. Nakalugay lang o kaya ay nakaponytail ang hanggang balikat niyang buhok. Kung manamit siya, ay hindi nagpapasexy. Na-in-love ako at pinursigi ko ang panliligaw. At dahil nga siguro magkasundo kami sa maraming bagay, nahulog din ang loob niya sa akin. After 6 months, naging official na ang relationship namin. Talaga? Pumapayag ka na maging girlfriend ko? Oo na nga eh. Pangako, you can always count on me. Mamahalin kita, aalagaan at poprotektahan. Gagawin ko ang lahat para sa'yo.
Akala ko, Sir Jupiter, alam ko na ang lahat tungkol kay Angel. Pero nagulat ako isang araw. Pagdating ko sa unit niya, ang nagbukas ng pinto ay ibang-iba sa Angel na nakilala ko. Naka-makeup siya ng sophisticated at alon-alon ang buhok na parang commercial model na inayusan ng professional makeup artist at hairstylist. Mas lalo akong nagulat sa suot niya dahil hindi ko pa siya nakitang nagsuot ng ganoon. Strapless dress na hapit sa katawan at napakaikli. Napakataas din ng takong ng sandals niya. Dati naman laging flat ang footwear niya dahil ang sabi pa niya, yun ang komportable. Angel? No, I'm Jelay. Kambal kami. You must be Henry. Tuloy ka? Kambal? Hindi nabanggit ni Angel na may kakambal siya. Ganun talaga si Angel eh. In denial na may kakambal siya. Nice to meet you, Jelay. Si Angel ba nasa kwarto niya? Nako, kakaalis lang. Hindi niya nasabi na aalis siya. May usapan kaming pupunta ako dito eh. Baka may binili lang. Babalik din agad. Upo ka muna. Mabuti nga at makakapagkwentuhan tayo. Okay. Nabigla ako, Sir Jupiter, nang maupo si Jelay nang halos nakadikit na sa akin sa sofa. Pasimple akong umusod palayo pero umusod din siya ng palapit hanggang sa wala na akong maurungan. Nahiya naman akong tumayo at lumipat ng upuan. Magkamukha kami ni Angel, no? Oo nga eh. Kaya nagulat ako. Kasi kahit magkamukha kami, opposites naman kami. Lahat ng hindi ginagawa ni Angel, ginagawa ko. Ano na bang nagawa niyo, Henry? Nashock ako sa tanong niya, Sir Jupiter, at lalo na nang pumatong ang kamay niya sa hita ko. Hindi ko na pinalampas yun. Umalis na ako sa sofa. Mabuti pa siguro, babalik na lang ako pag nandito na si Angel, ha? Uy, good boy ka ba? Jelay, kung tinetest mo ako, makakaasa ka na faithful ako sa kakambal mo. Good boy ka nga. Umalis ako na puno ng mga katanungan, Sir Jupiter. Ang sabi kasi sa akin ni Angel, nag-iisang anak siya. Hindi ko maisip kung bakit itatago niya sa akin na may kakambal siya. Unless ikinahihiya niya si Jelay. Kung sa bagay, mauunawaan ko yun batay sa ikinilos ni Jelay. Pagdating ko sa unit ko, agad kong tinawagan si Angel. Hindi niya sinasagot ang phone niya. Nagpadala na lang ako ng text na please call me back. Mahigit 1 oras din bago niya ako tinawagan. Hi, babe. Babe, akala ko pupunta ka dito. Pumunta nga ako.
Kaso, wala ka naman kanina. Kaya tinawagan kita. Ha? Hindi naman ako umalis Nakatulog lang ako. Sorry. Malalim sigurong tulog ko kaya hindi kita narinig na kumatok. Nandiyan ka kanina? Sabi ni Jelly, umalis ka. Jelay? Sinong Jelay? Si Jela, yung kakambal mo. Siya yung nagbukas ng pinto kaya ayun, na-meet ko siya. Hindi mo naman nabanggit sa akin na may kakambal ka pala. Ha? Kakambal? Anong kakambal? Teka nga, bakit ba tayo sa phone nag-uusap? Papunta na ako dyan ngayon. Babe? Ang tumambad sa akin, Sir Jupiter, ay ang girlfriend ko na nakasanayan ko ng ayos niya. Magkaibang-magkaiba talaga sila ni Jelay. Hi babe. Hi. Ano yung sinasabi mong kakambal ko? Siya yung nagpatuloy sa akin dito kanina. Sabi niya umalis ka. Magkamukha nga kayo eh. Iba lang yung ayos tsaka yung pananamit niya. Naka-makeup siya, naka-heels, tsaka strapless yung damit niyang mini. Babe ha, pinaprank mo ba ako? Hindi no. Nakita at nakausap ko talaga siya. Alam mo, nagtaka nga ako dahil ang alam ko only child ka, di ba? Wala ka na ikwentong may kakambal ka. Teka, baka ako naman yung pinaprank niyo magkapatid. Babe, ayoko ng ganyang biro Wala akong kapatid at lalong wala akong kakambal. At nag-iisa lang ako dito sa unit. Nakatulog lang ako habang naghihintay sa'yo. Nanlamig ako, Sir Jupiter. Nakita kong seryoso si Angel at malapit nang mapikon sa akin. Sigurado ako sa naranasan ko pero ayoko rin namang takutin si Angel. Ako na lang ang nagdisimula. Kagigising ko lang din. Baka napanaginipan ko lang yun at inakala kong totoo. Sorry. Naku babe, nakaka-nervyos ka naman Sorry na. Halika, kumain na lang tayo sa labas. Hindi ko sinabi kay Angel pero natakot ako para sa kanya, Sir Jupiter, dahil sa unit niya nangyari yung naranasan ko. Kung sino o anuman yung nagpakita at nakipag-usap pa sa akin, ay maaaring andun pa. Niyaya ko si Angel na magsimba at humingi ako ng holy water para sa aming dalawa. Babaspasan ko ang unit ko para hindi na ako managinip ng kung ano-ano. Mabuti pa nga. Babasbasan na rin natin yung unit mo. Sige. Akala ko hindi na mauulit yung naranasan ko, Sir Jupiter. Pero isang araw, habang andun ako sa unit ni Angel, pumasok lang siya sa kwarto at paglabas niya ay nakasuot na siya ng sexy na pantulog at naka-lipstick ng pulang-pula. Hinding-hindi yun ginagawa ni Angel. Angel? Nakalimutan mo na ako agad? It's Jelay.
Sir Jupiter, sigurado akong dadalawa kami ni Angel na nasa condo unit niya ng mga oras na yon. Unless nakatago si Jelay sa kwarto ni Angel the whole time. Angel! Babe! Lumabas ka nga rito! Wala si Angel ngayon. Ako lang ang nandito. Andito si Angel, kausap ko ngayon lang. Hinanap ko si Angel, Sir Jupiter. Maliit lang ang condo unit. Walang ibang pwedeng pagtaguan kundi kwarto o banyo. Wala nga siya roon. Nasaan si Angel? Ano nangyayari? Anong ginawa mo kay Angel? Hindi mo pa rin gets. Ako rin si Angel. Share kami sa katawang to. Share? Oo, share. Mas lamang nga lang siya sa oras. Bihira lang ako nakakalabas. Pero ang advantage ko naman, alam kong share kami. Siya hanggang ngayon, hindi niya pa rin alam na ka-share niya ako. Doon lang ako naliwanagan, Sir Jupiter. Ang babaeng minamahal ko ay mayroon palang tinatawag na split personality. Mabuti na lang at marami na akong napanood na documentaries at nabasang mga libro tungkol doon. Jelay, ang ibig mo bang sabihin, nakikita at naririnig mo rin ang lahat ng nakikita at naririnig ni Angel? Unfortunately not. Na-experience ko lang ang buhay kapag ganitong nakakalabas ako. Alam kong dalawa kami kasi nakikita ko ang mga gamit niya. Paano hindi niya nakikita ang mga gamit mo? Sigurado magtataka siya kasi wala siya mga gamit na ganun. Akong bumibili noon gamit ang pera niya. Akala niya nga nawawalan siya ng pera eh. Tsaka magaling akong magtago ng gamit. Doon ko nilalagay sa mga boxes sa ibabaw ng closet. Yung hindi niya nabubuksan. Lumalabas ka ng kondo ng nakaayos na tulad nung nakita ko? Oo, pero bihirang-bihira nga lang eh. Hindi ko nga mairampa yung style ko. Paano sa work niya? Lumalabas ka kapag nasa work siya? O kapag kasama niya yung office mates niya? Hindi ba sila nagtataka? Ay, hindi ako lumalabas doon. Corny doon. Tsaka, hindi ko naman alam gawin yung work niya. Baka mawalan pa kami ng trabaho. Eh di kawawa rin ako. Oo nga. Huwag mong gagawin yun. So, ngayong alam mo nang iisa lang naman kami ni Angel, pwede na rin kaming mag-share sa'yo. Diba? Jelay, wait. Si Angel ang girlfriend ko. Sabi mo nga, hindi niya alam na nandyan ka. Disrespectful sa kanya yung sinasabi mo. Sobra ka namang good boy, nakakainis ka. Sumangguni agad ako sa psychiatrist, Sir Jupiter. Sa pagkakaalam ko kasi, may lunas ang pagkakaroon ng split personality. Tama ka, Henry. Pwedeng ma-resolve ang ganyang kaso pero hindi madali. Matagal ang gamutan at walang guarantee. I must warn you, ang magiging resulta ng gamutan ay ang pagsasanib ng naghiwalay na personalidad ng girlfriend mo. Ang nakilala mo ay si Angel, pero bahagi rin ng pagkatao niya si Jelay. Kapag nagsanib sila, hindi natin alam kung anong porsyento ni Jelay ang mananatili sa pagkatao ni Angel bilang iisang katauhan. Posible rin na ang mas maging dominant na personality pagkatapos ay si Jelay. Ano, matatanggap mo ba yon? Mahal na mahal ko si Angel, Doc.
Matatanggap ko yun basta alam kong kilala niya ang sarili niya. We need to involve her parents. Dok, wala na po sila. Nauna yung mother niya, cancer. Sumunod yung father niya the following year. Inatake naman sa puso. Kamamatay lang po ng father niya nung nagkakilala kami. Lumipat siya sa kondo tapos binenta niya yung family home nila dahil hindi niya kayang tumira doon with all the memories. Posibleng trigger yon ang paglabas ni Jelay sa katauhan ni Angel. That is, kung ngayon lang nangyari yan. Pero malamang nga lately lang dahil kung only child siya, mapapansin ng parents niya kung lumalabas na si Jelay noon pa. Well, malalaman natin kapag nag-sessions kami. Kailangan mo munang kausapin si Angel, ha? Kailangan payag siya na magpagamot. Nag-alala ako na baka hindi pa rin maniwala si Angel, Sir Jupiter. Para nga naman kasing napaka-imposible hanggat hindi mo mismo nasaksihan ang paglabas ng katauhan ni Jelay. Kaya gumawa ako ng paraan. Sa susunod na pumaroon ako sa unit ni Angel, palihim kong sinet up ang phone ko para mahuli ng video kapag lumabas si Jelay. Hindi rin alam ni Jelay na nakunan ko siya ng video. Maingat na maingat ako nung pinakita ko yun kay Angel. Babe, alam mo ba yung tungkol sa split personality? Oo. Marami na akong napanood na ganon. Meron pa ngang true to life stories eh. Bakit? Naaalala mo ba yung sinabi kong baka napanaginipan ko yung kakambal mo na si Jelay? Ano? Iniisip mo na may split personality ako? May papanood lang ako sa'yo, ha? Siniguro kong yakap ko si Angel, Sir Jupiter, habang pinapanood niya ang video ng pagbabago ng kanyang personalidad at ang paglabas ni Jelay. Shocked na shock siya. Hi, Henry! Namiss mo ba ako? Sorry, hindi ako nakapag-ayos ngayon. Ito naman kasing si Angel, so plain. Oh my God! Turn it off! Turn it off! Okay, ayan. Wala na. Oh my God! Ano nangyayari sa akin? Shh. It's okay, babe. May lunas. We'll get professional help. Pumayag si Angel na sumailalim sa treatment ng psychiatrist, Sir Jupiter. Gusto niyang mag-cooperate dahil gusto niyang gumaling. Pero hindi pala yun nagustuhan ni Jelay. Habang nag-uusap kami ni Angel, hindi ko agad napansin na lumabas si Jelay habang nagsasalita pa ako. Tatawagan ko agad si Dr. Santos. She's a very good psychiatrist, babe. Rekomendado siya nung kaibigan kong doktor. At hihingi ako ng appointment as soon as possible for your treatment. Basta huwag kang mag-alala, ha? Marami na raw na may ganyang kaso ng split personality na nakapamuhay ng normal after treatment. Tahimik lang si Angel, Sir Jupiter. Tumayo siya at pumunta sa kusina. Hindi ko alam na si Jelay na pala yung kausap ko. Mabuti na lang at napalingon ako. Sumusugod na si Jelay na may hawak na kutsilyo.
Jelay! Nakaiwas ako, Sir Jupiter. Patuloy niya akong pinagtangkaang saksakin. Nag-agawan kami sa kutsilyo. Walang hiya ka! Traitor! Mga traitor kayo! Jelay! Jelay, pakinggan mo muna ako! Nagawa kong makuha at maitapon sa malayo ang kutsilyo, Sir Jupiter, at dinaganan ko siya sa sahig. Sige, patayin mo na ako. Iyon naman talagang gusto niyong gawin eh. Gusto niyo akong patayin. Hindi, Jelay, hindi ganun. Pareho kayong gagamutin, ikaw at si Angel, para magsama na kayo ng tuluyan. Bahagi kayo ng isa't isa, hindi kayo magkalaban. Sinungaling! Gusto mo akong patayin dahil si Jelay ang mahal mo. Ayaw mo sa akin! Mahal na mahal ko si Angel, Jelay, at tanggap ko ng bahagi ka ni Angel. Kaya kapag nagsanib na kayong dalawa, magiging isang nilalang na lang kayong mamahalin ko ng buong buo. Kung totoo yan, halikan mo ako. Hindi ko gagawin yan hanggat magkahiwalay pa kayo. Kaya kailangan maging iisa kayo, Jelay. Hindi kayo kailangan mag-agawan. Nakumbinsi ko si Jelay, Sir Jupiter. Pero dahil sa nangyari, minabuti ni Doktora Santos na i-confine si Angel habang under treatment. Para daw yun sa kaligtasan niya dahil unpredictable pa si Jelay. Mahigit 5 buwang nakakonfine si Angel. Araw-araw ay binibisita ko siya. Nang ma-discharge siya, hindi na raw lumalabas ang katauhan ni Jelay sa kanya. Ayon kay Doktora Santos. Tanggap na rin ni Angel ang presence ni Jelay sa katauhan niya. Doc, sigurado na bang hindi na po lalabas yung magkaibang personalities ni Angel? Gaya ng sinabi ko sa iyo noon, Henry, walang kasiguruhan. Kapag nakaranas siya ng trauma o kaya extreme stress, may posibilidad pa rin na mangyayari ulit yun. Pero otherwise, may mga natutunan na siyang paraan para makontrol yung paglabas ng ibang personalidad. Na-process na niya kung bakit nagkakaganon. Well, nabanggit niyo po noon na kapag nagsanib na yung magkahiwalay na personalidad, posibleng may porsyento pa rin ni Jelay na magiging parte na ng personalidad niya. That was a possibility, yes. Pero sa naobserbahan ko, walang naiwan na personalidad ni Jelay kay Angel. Ibig sabihin nun, yung personalidad talaga ni Angel ang dominant. Yun ang mas totoo niyang pagkatao. Kahit handa akong tanggapin anuman ang kinalabasan ng treatment, hindi ko ikakailang nakahinga ako ng maluwag, Sir Jupiter. Nanatili ang personalidad ni Angel ayon sa pagkakakilala ko sa kanya. Labis-labis ang pasasalamat ko. Paglabas ni Angel ay nag-propose na agad ako sa kanya. Sigurado ka, magpapakasal ka sa isang katulad ko. Akala ko nga iiwan mo na ako eh. Hindi naman kita masisisi kung ayawan mo na ako. Babe, I love you. Wala makakapantay sa'yo, no? Ikaw lang yung mahal ko at mamahalin ko habang buhay. Mas lalo kong naramdamang gusto ko siyang pangalagaan, Sir Jupiter. Maselan pa rin ang kanyang kalagayan at kailangang protektahan. Inasikaso na agad namin ang pagpapakasal. Isang simple at intimate ceremony lang. Nasa stage ang mga kamag-anak ni Angel at hindi na nakadalo kaya family ko lang at ilang close na office mates naming 2
ang naroon. Pagkatapos ng wedding, may surpresa ako kay Angel. Sinong ipapakilala mo sa akin dito, babe? Bakit hindi ko nakilala nung wedding? Hindi sino, kundi ano. Pipili ka na ng townhouse na gusto mo dito. Kung hindi mo naman type dito, pwede rin tayong tumingin sa ibang development. Inuna ko lang to kasi malapit sa work natin dalawa, di ba? Tsaka, hindi ba mas mabuting nasa sariling bahay na tayo para ready na sa magiging family natin? Masikip yung mga condo unit para sa family. Pwede na nating iparent out yung pareho. Wow, talaga? Thank you, babe. Napakasaya namin nang nag-furnish kami ng nabili naming townhouse, Sir Jupiter. Magkasundo kami ni Angel sa magiging ayos ng bahay at sa mga kagamitan. Pagkatapos naming makalipat, may isa pa kaming natanggap na magandang balita. Babe, positive! Buntis ako! May baby na tayo! Parang bumawi ang tadhana sa lahat ng dinanas ni Angel, Sir Jupiter. Sobra-sobra ang kaligayahan namin. Wala na kaming mahihiling pa nung mga panahong yon. Pero sa isang iglap lang, naging napakalupit din ng tadhana. 4 na buwan ang dinadala ni Angel nang tumama ang trahedya. Babe! May dugo! Dinudugo ako! Isinugod ko si Angel sa ospital, Sir Jupiter. Nakunan siya. Nawala ang baby namin. Siniguro naming mapabinyagan sa pari sa ospital ang aming anak. Lalaki ito. Angelo ang pangalan niya, Father. Isa siyang anghel. Ipinakremate namin ang aming anak at inilagak sa kolumbarium na pinakamalapit sa aming tinitirhan. Ang sabi ng doktor, maselan daw ang matris ni Angel at maaaring mahirapan talaga kaming makabuo ng baby. Pareho kaming nanlumo pero mas grabe ang epekto nun kay Angel. I'm so sorry, babe. Hindi mo na pala ako dapat pinakasalan. Everything's broken about me. Ano ka ba? May anak man o wala, hindi nagbabago yung pagmamahal ko sa'yo. Basta magkasama tayo, kompleto na ang buhay ko. Nakarecover na si Angel at nakauwi ng bahay nang may bago na namang nangyari, Sir Jupiter. Bakit? Ano nangyari? Babe, pagtingin ko sa salamin, dalawang ako nakita ko. Nakangiti yung isa. Babe, nagbalik yung sakit ko pero mas malala, may nakikita na ako. Dati hindi ko naman siya nakikita. Babe, anong nangyayari sa akin?
bumalik kami kay Dr. Santos, Sir Jupiter. Traumatic yung pagkawala ng baby ninyo kaya ka nagka-relapse. Pero, iba na to ngayon, Dok. Kasi, may nakikita na ako sa salamin. Usually, sa mga taong may dissociative identity disorder o yung tinatawag ng split personality, naririnig lang at hindi nakikita yung ibang personality. Kapag ganyang may hallucination, ibang disorder naman yan. Psychosis. Pero dahil nga may trigger na recent trauma, posibleng temporary reaction lang yan. Kumonekta ang isip mo sa dating idea ng dalawang personalidad kaya yun yung nakita mo. Ano pang kailangan gawin, Doc? Ayoko ma-confine ulit, Dok. Ayoko mahiwalay kay Henry. Okay, pwede namang outpatient ang sessions natin pero kailangang lagi kang may kasama sa bahay kung wala si Henry, ha? At kailangang ma-orient ko yung makakasama mo. Pareho kaming kumuha ng 15-day leave sa aming mga trabaho, Sir Jupiter. Ginusto kong makapag-relax ng mabuti si Angel at matutukan ko siya. Kumapit ako sa sinabi ni Dr. Santos na posibleng panandalian lang ang kanyang kondisyon. Pero lumala ang mga pangyayari. Babe! Babe! Nandito siya! Mula sa sala, tumakbo ako papunta sa kwarto kung nasaan si Angel. Pagpasok ko, nakita kong nakatayo siya sa may dresser. Babe, hindi ako yan! Nandito ako! Nilingon ko ang pinagmulan ng boses ni Angel. Nakatayo sa tabi ng kama namin ang asawa ko, Sir Jupiter. Samantalang ang isa pa, si Jelay, ang nakatayo sa may dresser. Nakangiti sa akin. Magkaiba ang ngiti nila Jelay at Angel. Pinanindigan ako ng balahibo, Sir Jupiter. Tinakbo ko si Angel at niyakap. Nakikita mo siya, diba? Nakikita mo rin siya? Oo, nakikita ako. Pero paano? Lumabas ng kwarto si Jelay, Sir Jupiter. Nang sinundan namin, ay wala na siya. Hinanap namin sa buong bahay pero wala. Parang multo yung nakita namin. Agad kaming nakipag-appointment kay Dr. Santos. Dok, kung hallucination lang ni Angel, bakit nakita ko rin? Malinaw na malinaw. Napagkabalan ko pa nga nung simula na si Angel yun eh. Merong tinatawag na shared psychosis. Kapag ang isang tao ay malapit na malapit sa taong may psychosis, posibleng maimpluwensyahan siya, pati ng mga hallucination. Maniniwala siya na nakikita niya rin yung nakikita ng isa. Pero kapag pinaghiwalay sila ng matagal, mawawala yung mga hallucination nung naimpluwensyahan lang. Hindi kami maghihiwalay ni Angel. No, I'm not advising that. Ipinaliliwanag ko lang yung ganong disorder. Sa kaso nyo, kailangan pareho kayong sumailalim sa sessions para pareho rin kayo makarecover. Hindi na nakabalik sa trabaho si Angel, Sir Jupiter. Nag-resign na siya ng tuluyan.
Takot na takot siya na baka makita niya si Jelay sa opisina o sa CR sa opisina. Ayaw niyang makaiskandalo o maturingang baliw. Malamang din maapektuhan ang kanyang ginagawa. Ayaw niyang mapahiya ang kumpanya sa kliyente. Naghanap ako ng online job na sarili ko ang oras para makapag-resign sa trabaho at masamahan si Angel sa bahay. Bilang accountant, marami agad akong nakuhang kliyente abroad. Humahawak ako ng foreign clients sa pinagmulan kong trabaho kaya kabisado ko ang accounting requirements nila. Nakatulong na may income din kami mula sa pinauupahang mga condo unit. Fully paid na ang mga yun at pati ang binil naming townhouse kaya wala na kaming hinuhulugan. Palala ng palala ang aming mga nasaksihan at naranasan. Nagtatagal na si Jelay. Hindi na lang mga panandaliang pagpapakita. Kung minsan halos maghapon siyang nakaupo sa sofa. Kung minsan habang kumakain kami ay nakaupo rin siya sa hapagkainan. Nang maglaon, nagagalaw na rin niya ang mga bagay. Nauurong niya ang silya bago siya maupo at naibabalik sa ayos pagtayo niya. Nakikita at naririnig namin ang paggalaw ng silya. Babe, keep in mind, hallucination lang yan. It's just in our minds. Isipin na lang natin parang video game na virtual reality. Lilipas din to. Gagaling din tayo. Gusto kong mag-sorry na naimpluwensyahan pa kita sa hallucinations ko. Pero sa totoo lang, mabuti na lang at pareho tayo ng nakikita at naririnig. Kung ako lang, mas matatakot ako. Tuloy pa rin kami sa sessions kay Dr. Santos, Sir Jupiter. Nung panahong yun, umuwi dito mula sa US ang tita Ging ni Angel. Namatay ang asawa nitong Pilipino rin habang andoon sila sa Amerika. Ang huling habilin daw ni Tito Bert ay sa sariling bayan ilibing ang kalahati sa mga abo nito. Nakababatang kapatid ng mami ni Angel si Tita Ging. Dati itong obstetrician. Naku, nagmana ka pala sa mami mo na mahirap magbuntis. Kaya nag-iisa ka lang eh. Alam mo ba, ilang beses siyang nakunan bago ka nabuo. At nabuo ka lang nung gumamit na sila ng IVF. IVF baby po pala ako. Hindi ko alam yun. Intern pa lang ako noon kaya interesado ako sa IVF journey ng mami at daddy mo. Tuwang-tuwa nga sila nung 2 heartbeat ang unang narinig sa ultrasound. 2 heartbeat? May kakambal ako? Sa puntong yun, napakapit ng mahigpit sa braso ko si Angel, Sir Jupiter. Oo, unfortunately, hindi nag-survive yung isa. Namatay siya nung pinanganak? Bakit hindi nabanggit yan sa akin ni Mommy? No, hindi siya pinanganak. Ang nangyari, yung tinatawag na vanishing twin syndrome, common yun sa mga IVF twins. Sa unang ultrasound, 2 ang heartbeat. Sa susunod na ultrasound, 1 na lang. Ibig sabihin, hindi nag-survive yung isa. Paano po yun? Nakunan din si Mommy pero naiwan ako sa loob? Hindi. Sa vanishing twin syndrome, kapag namatay yung weaker twin, natutunaw na lang yon. Ina-absorb yun ng katawan ng kakambal at ng mother. Inabsorb ko. So part ko nga siya?
At nagkaroon muna siya ng heartbeat. Ibig sabihin, nabuhay siya at namatay. May kaluluwa siyang sarili. I never thought of it that way, pero yes. Nagkaroon siya ng heartbeat kaya nabuhay siya for a while in the womb. Pero hindi siya nabinyagan o napangalanan. Hindi gaya ng baby namin. Kawawa naman siya. Bisita namin noon sa bahay si Tita Ging, Sir Jupiter. At sa likuran niya, nakita naming nakatayo si Jelay. Nakangiti, pero may lungkot sa kanyang ngiti. Humigpit pang lalo ang kapit ni Angel sa braso ko at napahawak din ako ng mahigpit sa kamay niya. Pareho ang iniisip namin. Hindi halusinasyon si Jelay. Multo siya ng kakambal ni Angel. Pag-alis ni Tita Ging, niyaya ako ni Angel sa simbahan. Padasalan natin siya sa pare, babe. Pwede pa naman siguro kahit matagal na yon. Ikinuwento rin namin ang lahat kay Dr. Santos, Sir Jupiter. Well, bilang isang psychiatrist, hindi ko specialization ang paranormal situations. Sa kaso ninyo, I stick by my diagnosis na shared psychosis ang inyong nararanasan. Shared hallucinations na both visual and auditory, nakikita at naririnig. Pero kung naniniwala kayo na may aspeto ito ng paranormal, karapatan din ninyo na sumangguni sa eksperto sa paranormal activities. I would advise na sa totoong eksperto kayo pumunta at hindi sa kung sino-sino lang, ha? May mga psychologists din na ganyan ang inaaral na field. I could give you some names. Akala namin wala nang mas ilalala pa ang mga naranasan namin sa bahay, Sir Jupiter. Pero pagkatapos kaming bigyan ni Dr. Santos ng mga pangalan ng mga paranormal experts, naging wild na ang mga kababalaghan sa bahay. Nakikita namin si Jelay na nakaupo sa sulok, nakayuko. Dinig sa bawat bahagi ng bahay ang kanyang mga hagulgol. Kusang gumagalaw ang mga silya at mesa ng sabay-sabay. Parang nililipad ng hangin ang mga kurtina kahit nakasara ang mga bintana. Patay sindi ang ilang ilaw. Tama na! Tama na, please! Inagad na namin ang pag-contact sa sinabi ni Dr. Santos sa pinakamahusay na paranormal expert sa listahan niya. Tawagin natin siyang Sir Bob. Agad naman kami nitong pinuntahan sa bahay. Mabuti raw na kung saan nagaganap ang mga pangyayari, ay doon kami mag-session. Ikinwento namin ang lahat kay Sir Bob. Magmula pa noong lumalabas si Jelay sa katauhan ni Angel hanggang sa mga naging psychiatric sessions ni Angel at naming dalawa. May nasisensya kong entity dito ngayon. Malakas. Hindi ko siya nakikita. Parang anino lang.
Pero nararamdaman ko siya. Hindi ko siya nakikita ng malinaw dahil wala kaming emotional connection. Nakikita niyo siya dahil malakas ang inyong emotional connection. So hindi nga siya hallucination? Kung hallucination siya, pati ako ay kasama sa inyong shared psychosis. Pero hindi naman tayo ganun ka-close para magkaroon ng shared psychosis. Ngayon lang tayo nagkakilala. Hindi ko sinasabing mali si Dr. Santos. Magaling siyang psychiatrist. Magkaibigan kami. Totoong may cases ng shared psychosis gaya ng ipinaliwanag niya. Pero sa kaso niyo may existing entity talaga. Sa madaling sabi, ito nga yung kakambal mo, Angel. Magkahawig ang energy niyo. Pero bakit noon lumalabas siya sa katauhan ko? Ano yun? Parang sinasapian niya ako? Parang gano'n na nga. Mas madali niyang nagawa yun dahil physically. Katulad ng sinabi niyo, part of her was absorbed by your body noong nasa fetal stage pa lang kayo. Kaya ganun kalakas ang inyong connection. Mas malakas pa kaysa karaniwang kambal. Pero under treatment, nung matagal kang na-confine, naturuan ka ni Dr. Santos na palakasin ang kontrol mo sa iyong sarili. Mas napanghawakan mo ang iyong pagkatao. Nagsara ang dating puwang na nagagamit ng kakambal mong kaluluwa, kaya wala siyang choice kundi ang magsarili. At ayon sa timeline ng kinuwento niyo, ilang buwan din bago siya nagpakita ng hiwalay sa katawan mo, Angel. Hindi kasi talaga madali para sa mga kaluluwa ang magpakita o magparamdam. Pero magmula noon, nasustain niya at sabi niyo nga, palakas ng palakas. Ibig sabihin, malakas ang kanyang will, ang kanyang determinasyon na magparamdam. So she needs to be seen and heard. Gusto niya ng acknowledgement. Hindi siya pinanganak. Nabuhay siya ng saglit lang at ni hindi na pangalanan. Kaya nakigamit lang siya ng pangalan ko. At sandaling nakigamit din ang katawan ko. Nakakaawa naman ang kakambal ko. Narinig uli namin ang mga hagulgol, Sir Jupiter. Naririnig niyo ba yun, Sir Bob? Naririnig ko. Muling gumalaw ng kusa at sabay-sabay ang ilang mga silya. Muling nilipad ang mga kurtina kahit wala namang hangin. Ganito kagabi kaya naalarma na kami. Ito po yung pinakamatindi so far. Malakas siya. But I think kaya ko siyang paalisin dito. Hindi lang dito kundi out of your lives. Pero bago natin gawin yon, pakiramdam ko may gusto siyang i-express. Hindi ko naman nararamdamang negative o destructive ang kanyang energy. Paano natin malalaman ang gusto niyang sabihin? I-channel ko siya. Nag-concentrate si Sir Bob. Maya-maya, Sir Jupiter, kumalma ang lahat at tumahimik. Nagsalita si Sir Bob sa kanya pa ring boses pero mabagal. Parang hirap na hirap. Please, please, ayokong mawala. Angel, sabi mo, tanggap mo ako. Henry, sabi mo, mamahalin mo rin ako. Nagkatinginan kami ni Angel.
nakita kong namuo at pumatak ang kanyang mga luha, Sir Jupiter. Niyakap ko siya. Tama ang naramdaman ko. Naghanap siya ng recognition, ng emotional connection, ng acknowledgement na nag-i-exist siya. Kung masasabi niyo yon, baka pumayag din siya na iwan na kayo. Teka muna. Tumingin sa akin si Angel na parang nagmamakaawa ang mga mata, Sir Jupiter. Kung papayag si Jelay na hindi mag-iingay at manggugulo. At kung papayag ka, Henry, baka pwedeng kahit sa akin na lang siya magpakita. Payag na ako. Payag na akong nakikita ko siya. Basta wag niya lang akong gugulatin o tatakutin. Ngayong alam kong kapatid ko siya, bahagi ko rin. Pakiramdam ko gusto ko siyang bigyan ng puwag sa buhay ko. Nakasanayan ko na rin nakikita siya. Kung hindi nga siya mag-iingat, mananakot. Kung simpleng andyan lang siya, papahig na rin ako. Kung ano yung nakikita mo, gusto ko nakikita ko rin. Talaga, babe. Payag ka. Sabi ko nga, di ba para sa'yo lahat gagawin ko? Sigurado ba kayo? Sang-ayon ako kay Angel, Sir Bob. Gusto ko rin bigyan ng puwang sa buhay namin si Jelay. Kung papayag siya na may boundaries. Liban sa mga sinabi ni Angel, sana wag siyang magpapakita sa amin sa labas ng bahay. Yung madidistra kami o magmumukhang mga baliw. Muling nag-focus si Sir Bob. Salamat. Maraming salamat. Magmula noon, Sir Jupiter, naging regular na bahagi na ng buhay namin sa bahay, si Jelay. Hindi na siya nagpapakita sa salamin o sa banyo. Hindi na rin siya pumapasok sa kwarto naming mag-asawa. Madalas ay nasa salas siya. Parang nakareserba na sa kanya yung isang armchair doon. Kapag nasa kusina o komedor kami, nakaupo siya sa isang dining chair. Kapag nagkakwentuhan kami, ay para siyang nakikinig. Kapag nagbibiruan kami, ay nakikita namin siyang nakikitawa. Naging biruan na namin ni Angel na mayroon kaming Jelay, the friendly ghost. Parang yung sa pelikulang Casper. Hindi nagtagal at nakakuha na rin si Angel ng trabaho na work from home. Sinabayan na niya ako ng ganun na rin ang hinanap. Mas maalwan kasi na hindi nasasabak sa traffic sa pagpasok at pag-uwi. Kaya na namin pareho na mag-concentrate sa trabaho kahit nakikita namin si Jelay. Pero may isang pagkakataon na lumabag si Jelay sa aming kasunduan. Nagmamaneho ako noon, papunta kami ni Angel sa supermarket. Nagulat kaming mag-asawa nang may malamig na kamay na humawak sa aming braso. Pagtingin namin ay nasa pagitan namin si Jelay. Tense na tense ang kanyang muka. Ang magkabila niyang kamay ay nakahawak sa tig-isa naming braso. Napakalamig ng kanyang kamay. Kauna-unahang pagkakataon yun na hinawakan niya kami. Ganun na lang ang kilabot na nadama ko. Jelay, stop it! Jelay, wala to sa usapan natin. Jelay, tama na. Natatakot kami. Huwag mo kaming tatakutin. Hindi siya nawala, Sir Jupiter. Maya-maya nagkaroon ng static sa aming tumutugtog na radyo ng kotse.
At mula doon, lumabas ang boses ni Jelay, parang galing sa malayo at hirap na hirap. Henry, tabi kayo. Itabi mo ang kotse. Sumunod ako, Sir Jupiter, dahil wala na rin ako sa wisyo na magpatuloy na mag-drive. Labis din akong nag-aalala para kay Angel. Alam kong sobra rin ang takot niya. Nang makagilid ako at makapag-park sa shoulder ng daan, bumaling ako para ibuhos ang galit ko kay Jelay. Pero naglaho na siya. Nanginginig si Angel kaya agad ko siyang niyakap. Doon namin narinig at nakita ang pagragasa ng isang malaking truck na nawalan ng preno at bumangga sa ilang kotse na nasa harapan nito. Kung hindi kami tumabi, ay kasama kami sa mga kotseng yun, Sir Jupiter. May mga namatay at maraming nasaktan. Oh my God! Niligtas tayo ni Jelay. Salamat, Jelay. Yun din ang sabi sa amin ni Sir Bob nang makausap namin siya. Hindi birong effort ang kinailangan ni Jelay para bigyan kayo ng warning. Kaya sa radyo lumabas ang kanyang boses dahil isa yun sa nagagamit ng mga kaluluwa na channel para may sa boses ang kanilang mensahe. Tandaan nyo, wala silang physical form. Walang vocal cords. Noon nakakapagsalita si Jelay gamit ang katawan mo, Angel. Pero nang nagsara yun sa kanya, hindi na madaling magbigay ng mensahe unless andyan ang isang medium na tulad ko. Sa amin, telepathy ang pagpapadala nila ng mensahe. Parang dumarating na lang sa isip namin. Nung mga oras na yon, ginawa ni Jelay ang lahat ng kanyang magagawa para makuha ang inyong atensyon. Nilabag niya ang kasunduan ninyo na hindi magpapakita sa labas ng bahay. Hinawakan niya kayo at nagparamdam physically sa kauna-unahang pagkakataon na mahirap din para sa kanila. At ginamit niya ang radyo. Mahal tayo ni Jelay. Kung tutuusin, Sir Jupiter, mas masaya siguro para kay Jelay kung nagsama-sama na kami sa kabilang buhay. Pero pinrotektahan pa rin niya kami ni Angel. Hinding-hindi namin makakalimutan yon. Palagi siyang kasama sa aming mga dasal at sinasabi rin namin sa kanya na kapag handa na siya, ay huwag siyang magatubiling umakyat na sa liwanag kung saan niya mararanasan ang tunay na katahimikan at kaligayahan. Pero hanggat gusto pa niya kaming makasama dito, nakabukas ang aming mga puso sa kanya. Bahagi na siya ng buhay namin. Hindi na siya house guest, kundi isang house ghost. Hindi ko alam kung may mga tagapakinig kayo na may mga kaibigan din ganito nakasama sa bahay, Sir Jupiter. Kakaiba man itong aming karanasan, ay baka may mga katulad din namin.
Maraming salamat sa inyong pagtanggap sa aming kwento and more power to your channel, Sir Jupiter.